Sa mga usaping panlipunan, positibo at negatibong bagay ay hindi uurungan. Magsisilbing mata sa ating kapaligiran, magbibigay ng tamang direksyon sa mga naliligaw, maglilinaw ng mga isyu sa mga halal ng bayan. Kaliwat ka, kasama sina Jet Claveria at Tantang Francisco, dalawang balikang journalist at broadcaster na magsisilbing mata ng bayan. Sa kaliwat kanan, sila ang inyong palagi ang makakasama kaya't hindi kayo nag-iisa. Huwag bibitaw, sama ka na. Kaliwat kanan. Nung time po na pina-evacuate kami, hindi po kami nag-evacuate kasi may sakit po yung PWD kong bedridden na anak na 9 years old. Mahirap po siyang isiksik sa evacuation center. Pero minimake sure naman po namin na ayos pa po yung sitwasyon namin dito sa bahay namin. Tapos, ang naiwan po ay ako, ang asawa ko, si Gray, yung PWD, at ang bunso kong anak na si Olivia. Ilan taon? 9 months po. 9 months lang yun. Tapos, yung isa po ay 9 years old, yung PWD. Yung time po na nagkaroon ng landslide, wala po kaming kaalam-alam kasi nasa kwarto kami, minamonitor po ng asawa ko lagi ang paligid kung kailangan ba namin mag-evacuate. Pero ayos naman. Wala namang baha, hindi naman napasok, hindi naman naapaw ang dagat. Kaya nagstay lang kami. Sabi ko sa asawa ko, maligo na siya, kasi basang-basa siya eh. Sabi ko, maligo na siya. Kasi nagugutom na ako, kakain muna ako. Sabi ng asawa ko, bibili muna siya ng gas para sa generator namin. Tapos saka siya maliligo. Tatawagin lamang niya uusapin niya yung hipag namin, hipag ko na si Malu. Tapos, hindi ko maano, basta wala pang ilang minuto. Bigla na lang, parang may pumutok. Tapos kita ko na yung pagragasa ng kwarto namin. Hindi ko na nakita yung mga anak ko at ang hipag ko. Nakaalis na po yung mister namin. Nakaalis na siya. Tapos ako, dinala na rin lang ng baha. Hindi ko alam, dinala ako ng lupa. Tapos bigla ako na-stuck. Natabunan ako ng pader. Yung time na yun, parang akala ko katapusan ko na habang nakatabon ako, may konting space kasi naihalang ko yung braso ko sa mukha ko. Kaya sigaw ako na sigaw sa akin, Diyos ko, ang mga anak ko. Iligtas niyo ang mga anak ko. Tapos talagang buong katawan ko tabo na. Tapos maya-maya may tubig na dumaan. Kaya nawala yung tabon sa hita ko. Pinipilit kong alisin yung tabon sa mukha ko, sa katawan ko, pero hindi ko talaga matanggal. Tapos kinagalaw ko yung hita ko, sigaw ako na sigaw. Naisip ko na lang walang magre-rescue sa akin kasi ang alam ko tabo na din ang asawa ko. Akala ko kasi lahat kami. Yung time na yun, yung asawa niya, di ba bumiling gasolina? So siya lang po yung nakaalis na. Oo. Tapos maya-maya sobrang hindi na ako makahinga. Hindi na rin ako makagalaw. Parang huling sabi ko na lang huling hininga ko. Sabi ko, Diyos ko, iligtas niyo mga anak ko, patawarin niyo ako. Tapos hindi na po ako nag-effort gumalaw at sumigaw. Tapos maya-maya, wala pang ilang minuto talaga. Napakinig ko na yung asawa ko na nasigaw na, andito, tulungan niyo, nandito.
Hanggang sa na-rescue nga ako. Sa ngayon, yung dalawang anak. Yung isang anak ko pong bunso, si Olivia, nasa punerarya na. Tapos yung isang anak ko pa, hinahanap at saka yung aking hipag. Dalawa. Dalawa pa po nawawala.